Gandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadakong muli sa pagbabasa ng teksto natin sa John chapter 10 patungkol po sa ating tema, Why Jesus is the Good Shepherd. Patayin kong muli, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kasama niya yung kanyang mga alagad, bago siya ipako kinabukasan. Sabi niya, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Sa Israel kasi may mga upahan na mga shepherd. Pag wala yung pastol, tumatawag siya ng mga tagapagbantay. Kaya sabi rito, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. So binubulabog ba tayo ng mga problema at mga suliranin sa buhay? Sabi po ng ating Panginoon, siya yung ating pastol na hindi tayo iiwan. Sabi rito sa verse 13, tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Pagkatapos sinabi niya sa verse 14, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at sila'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa. So kilala tayo ng Panginoon personally ng bawat isa sa atin. At sabi rito, at ako na may kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa, kausap niya rin kasi rito mga Hudyo. Pero sabi niya, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. At tayo ang tinutukoy dito ng Panginoon. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Manalangin muna tayong lahat. Ibuko tayo sa Panginoon. Ama namin sa langit, dalangin po namin na samahan mo kami sa aming pagsamba sa umagang to at sa aming pakikinig ng iyong salita. Sa kapangyarihan ng inyong Espiritu na siyang pastol ng aming kaluluwa, na siyang gagabay, magbubukas ng aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong salita at kami inyong mapagpala sa umagang to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Katatapos lang ng Pebrero, kung saan inalala natin ang mga taong nagmahal sa atin at hindi naman masama yun. Pagkamat hindi perpekto ang pagmamahal ng mga tao sa paligid natin, yun lang ang kaya nilang ibigay. Ngunit kung meron man tayong higit na dapat alalahanin, hindi lang pagka-Pebrero, kundi sa araw-araw ng buhay natin, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Bakit? Dahil siya yung ating mabuting pastol. Na hindi tayo iiwan, na perpektong nagmahal sa atin bilang mabuting pastol. Bakit? Dahil sa Biblia, sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay kinukumpara ng Biblia sa mga tupang naligaw ng landas. Sabi ron, lahat ay naligaw na kailangang hanapin, iligtas at kalinghain. At kaya naparito ang Panginoong Jesucristo ay para hanapin tayo. Sabi kasi sa Luke 19:10, siya ay naparito upang hanapin tayo at iligtas ang kanyang mga tupa. Kung kaya tayo ay narito ngayon. Ulitin ko, kaya tayo napunta ngayon, hindi dahil Sunday. Napunta tayo sa lugar na ito, hindi dahil sa tinawag tayo ng nanay natin, kundi ang ating mabuting pastol ang nagdadala sa atin sa lugar na to. Hinanap ka niya, niligtas ka niya at ngayon ay patuloy kanyang ginagabayan. Kung hindi tayo hinanap at iniligtas ng Panginoong Jesus, tanong, nasaan na kaya tayo ngayong oras na ito? Sigurado ako, kung wala ako sa Panginoon, baka nasa banda pa rin ako tumutugtog at nagwawala. O kaya baka patay na ako. Pero salamat sa Panginoon sapagkat siya yung ating mabuting pastol. Kung mauunawaan lang natin ang mga sakripisyong inilaan ng ating mabuting pastol para tayo hanapin at iligtas, higit nating makikita kung gaano kabuti sa atin ng Panginoong Yesus. At dahil doon,
lalo natin siyang mamahalin. Gaano kahalaga ang katuruang ito bilang si Kristo ang ating mabuting pastol? Alam niyo, ang buhay Kristiyano ay palaging may kalakip na mga pagsubok at pag-uusig. Ayon sa 2 Timothy 3:12, ito ang tipikal na buhay ng isang Kristiyanong nagnanais mamuhay ng matuwid. Kung nais mong mamuhay ng matuwid, sigurado ipe-persecute ka. Sigurado may magagalit sa'yo. Gusto mong walang magalit sa'yo, huwag kang mamuhay ng matuwid. Yan ang magiging problema. Pero sa kabila nun, sinasabi ng Biblia na bagamat may kalungkutang kalakip ang paninindigan sa katotohanan, dahil hindi natin maiiwasan na may magalit sa atin kapag sinimulan mong manindigan sa katotohanan, subalit sa kabila nun, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba na sa kabila nito, ang unang bagay na nagpapasigla, nagbibigay kulay sa ating buhay at nagpapainit sa ating pananampalataya ay ang malaman kung gaano naging mabuti sa atin ang ating Panginoong Yesus, kung gaano niya tayo kamahal. Kumpara natin sa isang nanliligaw, kapag mahal na mahal niya yung kanyang nililigawan, kahit malayo yung pupuntahan, kahit 7 bundok pa yan, kahit gabi, ay gagawin niya ang lahat para merong nagpapainit at nagpapatindi ng kanyang damdamin para magawa niya ang lahat. Kaya nga sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, the love of Christ compels us. Ibig sabihin, ang pag-ibig ni Jesus ang tunay na nagtutulak sa atin at naghahari sa puso natin ng isang mananampalataya upang magawa niya ang higit pa sa kaya niyang gawin sa ikapupuri ni Kristo. Ibig sabihin, kahit mahirap, kahit di natin kaya, nagagawa pa rin natin dahil ang nagtutulak sa atin ay yung mahal ako ni Kristo. Pinatawad niya ako, minahal niya ako, nilinis niya ako, binago niya ang buhay ko. At itong maliit na effort na may bibigay ko, wala ito kumpara sa ginawa ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Ang tanong, nais mo bang magawa ang mga bagay na alam mong mahirap gawin, pero magagawa mo dahil sa kayang gawin ng pag-ibig sa atin ni Kristo na siyang ating mabuting pastol. Pakinggan natin ang mensaheng to na pinamagatang, Why Jesus is the Good Shepherd. Bakit si Jesus ang mabuting pastol? Uli nating basahin ang isang text. Ako na lang po magbabasa. Sa verse 11, John 10:11. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sino ang mabuting pastol at sino ang kanyang mga tupa? Sa buong kabanata ng John chapter 10, ang sheep o tupa na tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya na pag-aari ng mabuting pastol. At ang mabuting pastol naman na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. So imaginein mo, kumikit muna kayo kung kaya niyo imaginein. Si Kristo yung pastol, may hawak siyang tungkod, tapos ikaw yung tupa na inaalalayan niya. Merong time, napapalayo ka, hinahata ka ng Panginoon pabalik. Lalo na pag nahuhulog ka rin sa mga steep, kung saan ay, kaya yung stop niya may pangkahawit na gano'n eh. Kaya kung ikaw ay isa ng mananampalataya, ikaw din ay tupa na pag-aari ni Jesus. Hindi ka lang pinababantayan kay Jesus, pag-aari ka niya. No, kami po mga shepherd dito ay, hindi po namin kayo pag-aari, kami po ay mga under shepherd. Ang tunay na may-ari sa atin ay ang Panginoon, hindi po ang mga pastor. Kami ay tinuruan at tinalaga lang ng Panginoon para kung paano niya iningatan ng kanyang mga tupa ay magawa rin namin sa inyo yon sa araw na ito. At unawain muna natin ang konteksto ng ating pag-aaralan. Sa John chapter 10 kasi tayo no? So sa John chapter 8, imbis na kilalanin nila si Jesus ng mga Pariseo si Jesus bilang Mesiyas, sinabihan pa nila na si Jesus ay pinananahanan ng demonyo. Imagine niyo mga Pariseo, sinasabi nila si Jesus ay pinananahanan ng demonyo, kaya ito ay nakapagpapagaling. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang sinumang mananampalataya sa Kanya ay hindi na makakatikim ng kamatayan. And then, ininsulto na naman nila si Jesus. Sabi ng mga Pariseo, namatay si Abraham at ang mga propeta. Mas dakila ka pa ba kay Abraham para di namin matikman ng kamatayan? Parang sinasabi ng mga Pariseo. Kaya sinabi ni Jesus, bago pa ipanganak si Abraham, ay nandoon ako.
Alam nyo, yung sinabi nung yun ni Jesus ay naging dahilan kung bakit lalong naghalit sa kanya mga Pariseo, kaya dumampot sila ng bato para patayin si Jesus dahil malinaw na ipinapantay ni Jesus ang sarili niya sa Diyos. Sabi niya, hindi pa pinapanganak si Abraham. Alam niyo, nung sinabi ito ni Kristo, 1,500 years ago na namamatay na si Abraham. So, pinapantay niya ang sarili niya sa Panginoon, sa Diyos, kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng bato at nung babatuhin nila si Jesus, nawala si Jesus. At pagdating sa chapter 9, saan napunta si Jesus? Siya ay lumabas sa templo. Paglabas niya sa templo, meron siya nakitang isang bulag doon sa pintuan ng templo na namamalimos. Alam niyo, pinagaling siya ni Jesus at ito ay nakakitang muli. Kaya alam niyo, ang ginawa ng bulag na mula pagkabata, nang isinilang bulag na nagpatotoo siya sa maraming tao. Dahil sa pagpapagaling sa kanya ni Jesus, nang marinig ito ng mga Pariseo, nagalitan naman yung mga Pariseo at alam nyo, ginawa nila ron sa bulag, itiniwalag nila sa kanilang sinagoga at pinagbantaan nila ang lahat na sino mang magpapatotoo at magpapahayag na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas, ay ititiwalag din nila sa sinagoga o sa Judaismo. Kaya dahil sa pananampalataya ng bulag na ito kay Jesus, itiniwalag siya sa Judaismo, ngunit binuksan ni Jesus ang kanyang mga mata at pinalaya sa relihiyon na ito na mitulang madilim na kulungan ng mga naliligaw ng natupa. Alam niyo ba na maraming naliligaw na tupa na nasa mga relihiyon ngayon na kailangan nila ang Panginoon. At siya ngayon ay pinapasok ng kanyang pastol na si Jesus sa kanyang kawan bilang tupang dating nawawala at ngayon ay natagpuan. So yun po yung context. Kaya pagdating sa chapter 10, itinuro naman ni Jesus na siya ang mabuting pastol na naparito para hanapin, kalingain at iligtas ang kanyang mga nawawalang tupa na nakakulong sa mga relihiyong tulad ng Judaismo. At ang mga Pariseo, habang sinasabi niya ito, nakikinig yung mga Pariseo, ang mga Pariseo naman ay mga mistulang huwad na pastol. Yun yung tinutukoy niya rito, na imbit na ingatan at kalingain ang mga tupa, ginagamit lang nila ang mga ito para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Bakit ko nasabi yan? Kung may magtatanong sa iyo, bakit si Jesus ang iyong mabuting pastol, anong isasagot natin? Para sa unang punto, sinabi ni Jesus sa verse 11, ako ang mabuting pastol. At ano ang ginagawa ng mabuting pastol? Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. I am the good shepherd. Kaya ang tanong, bakit si Jesus ang ating mabuting pastol? Para sa point number 1, the good shepherd gives his life for his sheep. Binibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Kami, ang kaya lang namin siguro gawin, bantayan kayo. At ibigay man namin yung buhay namin sa inyo, wala rin. Kasi si Kristo, nung binigay niya ang buhay niya sa atin, ay ang ibig sabihin nun ay kaligtasan. Si Jesus ang ating mabuting pastol dahil ibinigay niya sa ating maging ang kanyang sariling buhay. Alam niyo, ang salitang Griego na ginamit dito para sa salitang buhay ay hindi soma. Ibig sabihin kasi ng soma, physical na buhay. Itong ating physical. Hindi lang yun ang binigay ni Jesus. Hindi rin zoe o spiritual na buhay, kundi shukei. Shukei na ang ibig sabihin ay ang kanyang buong kaluluwa, ang kanyang buong buhay ibinigay niya sa atin. Ibig sabihin, hindi lang ang kanyang physical at spiritual na buhay ang inihandog niya para sa atin, kundi ang kanyang buong buhay bilang Diyos at bilang tao. Si Jesus ay Diyos, ikalawang persona ng Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba ng mga anghel, milyong anghel sa langit. Subalit kinakailangan niyang magpakababa at magkatawang tao upang magawa niyang hanapin at iligtas tayo na kanyang mga nawawalang tupa. Bakit kailangan niya tayong hanapin? Dahil sinasabi ng Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang, number 1, naliligaw. Pangalawa, nagkanya-kanya tayo ng lakad, sabi ron. Ibig sabihin ng lahat tayo ay naliligaw,
Walang taong isinilang na walang kasalanan, kundi lahat ay ligaw sa kasalanan. Kaya nga sinabi din sa Roma 3:23 na ang lahat, hindi lang ang ilan, ay nagkasala. At sino ang maghahanap sa atin kung lahat ay naligaw? Isip nga kayo. Sino ang maghahanap sa atin kung sinasabi dito ng Biblia, lahat ay naligaw? Wala. Kaya kailangan pang bumaba si Jesus at magkatawang tao para hanapin tayo. Yan ang katatayuan ng lahat ng tao. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw na kailangang hanapin at iligtas. Ngunit bakit sinabing si Jesus ay mabuting pastol? Alam nyo sa Israel, kapag ang mga tupa ay walang pastol, kumukuha sila ng mga taong pwedeng bayaran o upahan, ngunit hindi sila tinatawag na mabuting pastol. Dahil binabantayan at pinapakain nila ang mga tupa para lang sa kanilang pansariling kapakinabangan. Sa verse 12, sabi rito, ang upahan o bayarang pastol ay ano? Tumatakas kapag may dumarating ng asong gubat o kapag may panganib at may false teachers. Dapat ang pastor ay kahit na meron tayong masama ang pakiramdam niya, nandun pa rin siya, naglilingkod pa rin. Iniiwan niya ang mga tupa. Bakit daw? Palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Ibig sabihin, si Jesus ang tunay nating pastol dahil tayo ay, number one, pag-aari niya. Kami ay mga under shepherd lang na pinagkatiwalaan ni Jesus na siyang ating chief shepherd. Hindi kami mga pastor na katulad ng sinasabi ng Panginoon na iniiwan yung kanilang mga tupa at mga bayaran. Sa halip ng nagmamayari sa atin ay si Kristo dahil binili tayo ng kanyang dugo. No? Siya yung may-ari sa atin at ang pinambayad niya sa atin ay yung kanyang buhay. Kaya nga si Jesus at ang kanyang salita ang tunay nating sinusunod. At hindi kami na mga pastol. Ang totoo, yung mga sinasabi namin sa inyo, nasa Bible din. Si Kristo rin ang nagsasabi nun. Kaya ang tunay natin sinusunod ay hindi ang ating mga pastol lang, kundi ang ating Panginoon. Kami ay katiwala lamang upang turuan kayong sumunod at ipakain sa inyo ang purong salita ni Jesus. Subalit, ang mga Pariseo, sila yung tinutukoy ng Panginoon ng mga upahan kasi kausap din ni Kristo yung mga Pariseo rito. Bayarang pastol o false shepherd. Alam niyo kung bakit? Dahil tinitipon lang nila ang mga tupa upang makinabang sila sa mga, alam niyo ba yung mga tupa, may mga balahibong makakapal. Na pagka tinatanggalan ng balahibo, nakikinabang sila ron sa balahibo noon. At hindi lang yun, siguro sa spiritual, niipon niya yung mga tao kasi nakikinabang sila ron sa mga ikapu at handog ng mga ito. May bahagi sila ron. Bukod dito, nakikinabang din sila sa mga handog na hayop na ibinebenta nila sa bakuran ng templo. Kasi kapag ang handog na hayop ay nadala ng mga tao, nagdadala sila ng mga handog ay hindi pumasa sa pamantayan ng mga Pariseo. Hahanap talaga sila ng pamantayan para hindi ma-qualify yung mga dala nilang mga tupa. Kaya ang gagawin nila ay bibili sila ng mga tupa na ibinebenta doon sa patio sa mas malaking halaga. So yun yung business nila. At kung ikaw ay galing sa ibang bansa at meron kang perang pambayad na mula sa ibang bansa, halimbawa $, kailangan mo munang ipagpalit yun doon sa mga money changers doon sa templo. Sa bakuran ng templo at siyempre may patong na naman. At ang namamahala ron ay ang mga Pariseo. Kaya nakikinabang sila sa mga business sa loob ng bakuran ng templo. Ito yung setting. Kaya nga minsan nang pumasok si Jesus sa templo, anong ginawa niya? Pinagtataob niya yung mga business ng mga Pariseo, mga money changers, saka yung mga nagbebenta ng mga hayop. Pinakikinabangan nila ang mga tao, pero wala naman silang pakialam kung naliligaw na ang mga ito sa mga maling katuruan at hindi nila tunay na pinagmamalasakitan ang mga tupa. Kaya sa verse 12, sinabi niya uli ng ating Panginoon, tuloy natin yung sabi niya, kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito. Sinutukoy niya yung mga tupa. At binubulabog
Verse 13, tumatakas siya, yun daw mga upahang mga pastol, palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Samantalang si Jesus, siya ay mabuting pastol dahil imbis na tayo ang magbayad sa Kanya, siya pa nga ang nagbayad sa atin at ang kapalit ng ang kabayarang ibinigay niya sa atin ay yung Kanyang buhay. Para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Dahil ayon sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo ibig sabihin nun? Kung hindi natin kailangan si Kristo, sasabihin natin kaya natin maligtas, babayaran mo yung kasalanan mo at ang kabayaran nun, kamatayan. Kamatayan pisikal, kamatayan sa impyerno. Pag nakarating ka na sa impyerno, bayad ka na. Pero binabayaran mo yon ng milyon-milyong taon. Kaya kailangan pang bumaba si Jesus at matay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Sa habag ng Diyos ay naligtas tayong lahat. At dahil ang hinihinging handog ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ay handog na walang kapintasan. Alam niyo sa Old Testament, lahat ng mga handog, kinakailangan walang kapintasan o batik ng kasalanan, kaya lang walang taong may kakayahang mamatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Dahil lahat ng tao ay madumi at nagkasala. So yun ang malaking problema. Kaya si Jesus lang ang walang kasalanan at tanging handog sa kapatawaran ng kasalanan na tinatanggap at kinalugdan ng Diyos. Yun yung pinangbayad sa atin. Ngunit paano inihandog ni Jesus ang kanyang buhay sa atin bilang mabuting pastol? Dalawa po yun. Selflessly and substitutionally. Pakipalitan na lang po yan, hindi ko nabalitan na yan. Kasi masyado kasi malalim yung vicariously. Selflessly and substitutionally. Sa John chapter 10 verse 18, sabi rito, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, nung namatay si Jesus, hindi ito basta naging dahilan dahil siya ay hinataw, ipinako sa krus. Ang totoo, hindi nila kayang patayin si Jesus bilang Diyos. Kaya lang, kusa niya itong ibinigay. Bakit kailangan siya magkusa? Wala nang mamamatay para sa atin eh. Wala nang pwedeng mamatay, siya lang, dahil siya lang yung walang kasalanan. Hindi siya pinilit ng Ama na ihandog ang buhay niya, kundi kusang loob niya itong inihahandog sa atin. Alam niya, pwedeng tanggihan ni Kristo yan bilang Diyos, pero hindi, kusa niya itong ibinigay sa atin. Kusang loob niya ring tinanggap ang lahat ng puot ng Diyos. Alam niyo, kaya nasabi niya rin sa krus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo kung sino yung sumisigaw doon? Yung kanyang katawan. Sapagkat damdam niya ang lahat ng puot ng Diyos na dapat ay sa atin. Pero tinanggap niyang lahat yon ng ating Panginoong Jesucristo para lang tayo mapatawad. Kaya kung ibinigay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo, kung hindi siya napilitan lang na ibigay ang buhay niya para sa iyo, kundi kusang loob niya itong ibinigay para maligtas ka, ang tanong, ganun din ba tayo sa pagmamahal sa ating Panginoon at paglilingkod? Kusang loob ba natin itong ginagawa at hindi tayo napipilitan lang, kundi galak na galak ngayon dahil isang pribilehiyo ang mapaglingkuran ng Panginoon. Substitutional. Sa verse 11, sabi rito, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para, take note of the word, para sa mga tupa. Ibig sabihin ng para, wala nang ibang kahalili. Wala nang pwedeng ibang kahalili para mamatay sa krus para sa atin. Kailangan siyang mag-substitute. Imagine niyo yung krus. Ang dapat na nakapako ron, tayo. Bakit? Tayo yung may kasalanan eh. Si Kristo ba may kasalanan? Wala. Pero inako niya yung kasalanan mo, lahat ng pagsisinungaling natin, lahat ng ginawa natin kasalanan sa ating kapwa, lahat ng nakaririmarim na ginawa natin, kinuha niya lahat yon at siya yung naging substitute para sa atin o kahalili
para tayo ay mapatawad. Kaya si Jesus ay namatay, hindi lang tulad ng kamatayan ng isang bayani. Bakit? Bagamat maaaring ialay ng isang bayani, halimbawa si Rizal ang buhay niya para sa iba, ngunit hindi kayang bayaran ng kamatayan ni Rizal ang ating buhay. Wala siya ni isa mang nailigtas. Kaya si Jesus ay hindi namatay parang bayani. Namatay si Jesus hindi lang para mag-iwan ng isang magandang halimbawa na dapat nating tularan dahil hindi natin kayang gayahin ang kamatayang nagawa niya kung saan nabayaran ang ating mga kasalanan. Kaya ang kamatayan natin ay hindi kailanman maaaring maging kahalili. Halimbawa, mamatay ako para sa asawa ko. Hindi pwede. Wala rin akong naibayad para sa kanya. Iisa lang ang tanging pwedeng mag-alay ng buhay niya para maging kahalili natin dun sa krus. At tanging sa Jesus lang ang nakagawa noon dahil siya lang ang karapat-dapat na alay na walang kasalanan bilang kahalili natin sa kaparusahang tayo dapat ang dumanas. Anong sinasabi nito sa atin? Kung nagawa ito ni Jesus na kusang loob, kailangan pa ba tayong piliting paglingkuran siya? At ang totoo, kaya tayo narito dahil mahal natin ang Panginoon. Nasambahin siya, sundin ang kanyang mga utos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kailangan pa bang pilitin tayong manalangin, magbasa ng Biblia, at magsimba tuwing linggo? Hindi ba't isang malaking pribileyo at pagkakataon ang kusang loob nating ibigay ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoong Yesus na nagbigay ng buhay niya para sa atin? Hindi natin ito ginagawa dahil sa anumang kapalit. Meron time kailangan tayong bigyan ng kapalit hindi dahil sa ating paglilingkod, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod para lang kay pastor o para lang sa sino man, sa halip. Ginagawa natin ang mga ito dahil kay Jesus, na siyang ating mabuting pastor na nag-alay ng buhay natin para sa kapatawaran natin. So, i-clear natin sa sarili natin, bakit ko ginagawa ang lahat ng bagay na to? Para i-please ang iba? Hindi. Bakit kinakailangan kong magsakripisyo ng ganito? Bakit kailangan akong makinig, manalangin? Kasi hindi natin kayang kung ikumpara o palitan o bayaran ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Napakaliit lang nito kumpara sa ginawa ni Jesus. At isang napakalaking pribilehiyo ang tayo ay maging pastol, tayo ay maging tupa ng ating mabuting pastol. So para sa unang point, sabi nga natin, Jesus gave His life for the sheep. At para sa ikalawang puntos, basahin natin ng talatang 14 hanggang 15. Sabi rito, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa. Sinabi ni Jesus ang dahilan kung ano ang nag-udyok sa Kanya upang ialay niya ang buhay niya. At ito ay dahil sa nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Napansinin muna natin, teka muna. Ang kahulugan ba dito ng salitang nakikilala ay dahil alam niya kung ano ang pangalan mo? O dahil kung alam niya kung sino kayo? Hindi po. Kung ang kahulugan lang dito ng salitang nakikilala ay ang simpleng pagkaalam ng ilang impormasyon sa buhay ng isang tao at siya'y mamamatay dahil sa impormasyon na yon, alam niyo, napakababaw nitong dahilan para ibigay ni Jesus ang buhay niya. Ano kaya nang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang nakikilala niya ang kanyang mga tupa? Sa Biblia, para maunawaan yung ibig sabihin niyan, pwede natin basahin. Alam niyo, mula sa Old Testament, ganito ginagamit ang salitang nakikilala. Genesis 4:1, sabi ng Biblia, at nakilala ng lalaki o ni Adan, si Eva, na siyang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Kung kukunin yung word na nakilala, baka sabihin nyo, nakilala lang, naglihi na. Ang ibig bang sabihin dito ay nakilala lang ni Adan ang kanyang asawa at si Eva, tapos naglihi na siya. Sinabi rin dito na matapos makilala ni Adan si Eva ay siya naglihi. Pwede bang nakipagkilala ka lang, pagkatapos doon ay yung kinamayan mo, maya-maya buntis na? Imposible yun. Hindi ganun ang ibig sabihin nun.
Ganito rin ginamit sa bagong tipan ang salitang nakikilala sa Matthew chapter 1 verse 21. Sabi dito, at hindi nakilala ni Jose si Maria hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag itong sa kanyang pangalang si Jesus. Ano ibig sabihin nung hindi nakilala ni Jose si Maria? Simula't simula magkakilala na sila. Hindi niya nakilala si Maria hanggat hindi na ipapanganak si Jesus. Malalim po yun. Ang ibig lang sabihin nun, ng salitang nakilala, may namagitang malalim na relasyon ng pagmamakalan sa pagitan ng asawang lalaki at asawang babae. Tignan natin kung paano ginamit ito ng Kristo sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sinabi ni Jesus, sa mga taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanya, sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Ginamit na naman, pero dito negative. So, nang sabihin ni Jesus na hindi ko kayo nakikilala, hindi niya sinasabing wala siyang alam sa mga taong to, hindi niya alam kung sino to at ano ang buhay nila, kundi ang ibig lang sabihin ni Jesus, alam ni Jesus ang lahat ng bagay at walang bagay na nalilihim sa Kanya. Pero bakit niya sinabing hindi ko kayo nakikilala? Ibig lang sabihin ni Jesus, wala silang malalim na relasyon sa mga taong ito, kahit sabihin pang sila ay nangangaral ng Kanyang pangalan. Nagpapagaling at gumagawa ng kababalaghan sa Kanyang pangalan. Kaya ang salitang nakikilala ay hindi ang simpleng pagkaalam sa pagkatao ng isang tao, kundi pagkakilalang nag-uugat sa malalim na pagmamahal. Kaya nang sabihin ng Panginoon, nakikilala ko ang aking mga tupa, sinasabi niyang, great is my love for my sheep. Malalim ang pagmamahal ko sa aking mga tupa, kaya handa kong ibigay ang buhay ko sa kanila. Bakit Jesus ang ating mabuting pastol? Point number 2. The good shepherd greatly loved his sheep. The good shepherd greatly loved his sheep. Una, he gives his life for the sheep. He greatly loved the sheep. Si Jesus ang ating mabuting pastol, hindi lang dahil ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin na kanyang mga tupa, kundi higit sa lahat, nakakahigit ang pag-ibig niya sa atin. He greatly loved his sheep. Ngunit paano nga ba tayo higit na minamahal ng mabuting pastol, ang kanyang mga tupa? Sabi sa verse 14, I am the good shepherd and know my sheep. Minamahal tayo ng Panginoon hindi dahil sa magandang bagay na nakita niya sa atin, kundi dahil nakikita niya tayo o nakikita niya sa atin ang ating mga kahinaan na dapat niyang bantayan upang hindi tayo mapahamak. Alam niyo kung ano yung mga bagay na minamahal ko sa mga anak ko? Hindi lang yung katalinuhan nila. Hindi lang yung mga kakayahan nila. Ang lalo kong pinagpapasensyahan yung kahinaan nila. Doon kailangan silang mahalin. Doon ko sila kailangan, at alam nyo, ganyan tayo minamahal ng Panginoon. Number 1, weaknesses. Ito yung unang minamahal sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba na maraming tupa ang napapahamak dahil sa kanilang mga kahinaan? Unang kahinaan ng isang tupa, kailangang palaging bantayan ng pastol ang mga tupa dahil may mga tupang madaling nadadapa. Dahil sa makakapal at mabibigat nilang balahibo sa likuran na nagpapabigat at nagpapatihaya sa kanila. At dahil mabigat ang kanilang mga katawan kaysa sa kanilang mga hita, pag bumaksak sila ng ganon, hindi nila kayang makatayo. Kailangan nila ng pastol. At kung sa ganitong posisyon ay walang pastol na magtatayo sa kanila, nakakita na ba kayo nun, yung sa sobrang kapal ng balahibo niya, maliliit lang yung mga binti niya. Pag bumaligtad siya, hindi siya makaahon. Sa ganitong posisyon, maaari silang mamatay. Bakit? Dahil ang mga damong kinain nila ay maaaring bumara sa kanilang lalamunan habang sila ay matagal na nakabaligtad. At ganyan tayong mga tupa. Ngunit nakikilala ng mabuting pastol ang mga tupang may mabibigat na katawan. Hindi po physical to, ha? Sorry po. Kilala ng pastol ang mga tupang may mabibigat na katawan, kaya palagi niyang binabantayan ang mga ito kasi maraming pabigat. Maraming bang pabigat sa buhay niyo?
Kung hindi pa sila tutulungang itayo ng kanilang mabuting pastol, maaari silang mapahamak at mamatay sa ganitong posisyon. Kaya kapag makapal ang kanilang mga balahibo, anong ginagawa ng pastol? Ginugupitan sila ng kanilang pastol para hindi sila mabigatan sa paglakad. May mga bagay ba na nagiging pabigat sa atin? Merong time tatanggalin niya ng Panginoon. Gayun din naman ang mga mananampalatayang nadadapa at bumabaksak sa kasalanan dahil mahal tayo ng Panginoon at dahil nakikilala niya ang ating mga kainahan, hindi niya tayo hinahayaan na hindi tayo makabangon. Sa pagkakadapa sa kasalanan sa halip, tinutulungan niya tayo makabangon at makatayong muli. Sa pagkakadapa, nabibilang niyo na ba kung ilang beses na kayo nadapa? Ako maraming beses na ako nadapa eh. Pero bakit narito pa rin ako ngayon? Dahil ang Diyos na ating mabuting pastol ang nagtatayong muli sa atin. Minsan kahit masakit, ginugupit niya ang makakapal nating balahibo na mistulang kasalanang nakapagpapabigat sa atin upang makalakad tayo sa buhay na hindi nabibigatan. Marami ba tayong pabigat sa buhay? Ikalawang kahinaan ng tupa. May mga tupang kahit ano ang kinakain, kahit ano kinakain niya. At nakikilala ng pastol kung sino sa mga tupa niya ang hindi pa nakakakilala sa mga damong may lason na maaaring makakain sa kanila o makain nila. Gayun din naman, hindi hinahayaan ng mabuting pastol na madaya ka ng iba't ibang maling katuruan na iyong napapakinggan. Nagpapadala siya ng matitinong under shepherd katulad ni Pastor Marvin, Pastor Buboy at ang mga pastor na tumatayo rito para hindi tayo madaya ng mga iba't ibang mga katuruan na naglipa na sa ating paligid upang hindi tayo mapahamak. Ikatlong kahinaan ng mga tupa, madali siyang malibang sa mga pastulan, kaya madalas siyang maligaw at mapawalay sa kanyang pastol. Imagine mo, ikay tupa, at habang nagpapastol kayo, meron kang nakita, uy, ang ganda nun ah. Makapunta nga ng konti rito. Uy, hanggat na napalayo ka na. Yan po yung isa sa mga kahinaan. Subalit, nakikilala rin ng mabuting pastol kung sino sa mga tupa niya ang madaling maligaw. Kaya minsan, sinasadya niyang balian. Minsan, no? Ang paa ng mga tupang matitigas ang ulo na palaging nawawala para hindi na sila makalayo. Maligaw at mapahamak. Kaya hindi naman, minsan pinapalo tayo ng Panginoon, ng ating mabuting pastol, dahil mahal niya tayo. Para hindi tayo tuluyang lumayo at mapahamak. Masakit pero kailangan tayong matuto. Tinatalian niyo ng pastol, pagkatapos na mabalian, hindi ka naman niya pababayaan. Kaya huwag tayong matakot sa palo ng Panginoon. Magising tayo kailangan. Ano mong gusto ipagawa ng Panginoon? Masakit pero alam natin, isang sigurado, kapag pinalo tayo ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. Pero dapat pag pinalo ka niya, mayroon kang matutunan. Bukod sa ating mga weaknesses, sinabi rin ng Biblia sa verse 12, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat o wolves. So hindi lang weaknesses ang binabantayan sa atin ng Panginoon, kundi mga wolves. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, yung daw mga upahang pastol, palibhasa bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Kaya hindi lang binabantayan ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa dahil sa kanilang kahinaan o weaknesses, kundi dahil sa mga wolves. Ano po yung mga wolves? Sila po yung mababangis na asong gubat. Kapag dumarating ang mga asong gubat o wolves, tumatakas yung mga bayarang mga pastol para iligtas ang sarili nilang buhay. At iniiwanan nila ang mga tupa sa gitna ng panganib. Wala silang malasakit sa mga tupa dahil hindi nila pag-aari ang mga tupa. Subalit si Jesus, ang ating mabuting pastol, na nagmamayari sa atin at nagmamahal sa kanyang mga tupa, hindi siya tatakas. Hindi kanya iiwanan. Wala man kaming mga pastor minsan, limitado yung aming buhay, nagkakasakit din kami, nanghihina rin kami, meron din kaming pamilya, pero salamat sapagkat meron tayong isang mabuting pastol, ang Panginoong Jesucristo,
na merong man time na hindi kami available, palagi siyang available. Hindi ka niya iiwanan at hindi siya tatakas para iwanan ka sa oras ng panganib, kundi babantayan ka niya mula sa mga asong gubat. Ang tinutukoy dito na Jesus na wolves o asong gubat ay mga bulaang tagapagturo, ang mga Pariseo sa kanilang kapanahunan. Kaya nga sinabi ng Matthew 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapi sa inyo na may damit tupa, tatapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sinasabi ni Jesus na nagdaramit silang tulad ng tupa, ngunit sila ay mga lobo o mga asong gubat dahil gumagamit din sila ng Bible at mapang-akit na pamamaraan at pananalita. Kaya hindi lang tayo tumitingin sa magandang muka, no? May mga nagsasalita sa TV na may mga borloloy pa. Ay, kibuloy pala, sorry mo. At maaari tayong madaya sa kanilang matamis na pananalita. Kaya ang ating Panginoon ang siyang gumagamit. Pero paano iniingatan at binabantayan ni Jesus sa kanyang mga tupa? Verse 28, kailan may, sabi rito, hindi sila mapapahamak. Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, kailanman hindi ka mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ibig sabihin, may mga nagtatry na umagaw sa'yo. At meron tayo, makala mo parang mawawala ka na sa Panginoon. Pero bakit ka narito? Dahil hindi hahayaan ng Panginoon. Sabi rito, kailanman hindi sila mapapahamak. May security tayo. Ipinapangako ng Panginoon, kailanman hindi ka mapapahamak at kailanman hindi ka maaagaw ng sino man sa aking mga kamay. Imagine niyo kung sino yung nagsasalita. Ibig sabihin, dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng ating mabuting pastol, walang sino mang nakakaagaw sa kaligtasang ipinagkakaloob niya sa atin mula sa pag-iingat ng kanyang makapangyarihang kamay. So why Jesus is our good shepherd? Number one, the good shepherd gave his life for the sheep. The good shepherd greatly loved his sheep. At para sa ikatlong puntos, basahin natin ang verse 16. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito, sinasabi ng Panginoon. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking mga tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang bawat isa, magiging isang kawan na lang at isa ang pastol. Sinong sinasabi ni Jesus sa talatang ito na kanyang mga tupa na wala pa sa kulungang ito at kailangan niya ring hanapin at iligtas? 2,000 years ago nang sinabi niya to. Ang tinutukoy niya na kanya ring mga tupa, bukod sa Israel, ay ang mga tupang ililigtas niya mula sa mga bansang hintil na katulad natin. Tayo yung tinutukoy dito ng Panginoon 2,000 years ago. Nung araw, nakahati lang ang dalawa ang lahat ng lahi ng tao. Kapag sinabing Hudyo ka, ibig sabihin, hindi ka hintil. Kapag sinabing hintil ka, hindi ka Hudyo. Kapag sinabing hintil, pwedeng Amerikano ka, Europeyano, Afrikano, Asyanong katulad natin. Kaya tayo ay mga hintil. Ibig sabihin, dumating si Jesus, 2,000 taon na ang nakakaraan, hindi lang upang hanapin at iligtas sa mga tupan niyang pinili sa Israel, kasi yun ang unang-una yung Israel, kasi yun ang gagamitin niya, mga Israelita, yung 12 apostle para kumalat sa buong mundo. Kundi upang hanapin din ang mga nawawala niyang tupa sa iba't ibang panig ng mundo, na isang araw ay magsisisi at pananampalataya din sa Kanya sa tamang panahong itinakda ng Diyos, upang tayo kanyang tipunin sa isang kaharian, sa isang kawan, at tayo yung tinutukoy dito. Si Jesus ang mabuting pastol dahil kahit tayo ay nawawala at mula sa mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan, na labis niyang kinasusuklaman, kahit tayo ay hindi mula sa piniling lahi ni Abraham, pinili at hinana pa rin tayo ni Jesus. Di ba? Bakit si Jesus ang ating mabuting pastol? Point number 3. The good shepherd gathers the lost sheep. Gathers the lost sheep. Kung ang Israel ay lost sheep, tayo rin ay lost sheep. Kaya nga sabi ron, ang lahat ng tupa ay nawala. Lahat. Hahanapin at ililigtas ni Jesus ng mga tupang pinili niyang iligtas sa iba't ibang panahon.
mula sa Israel at mula sa iba't ibang panig ng mundo, kasama tayong mga Pilipino hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Paano titipunin ni Jesus ang lahat ng mga mananampalataya na maliligtas? Sinabi niya sa verse 16, sila'y magiging isang kawan. One sheepfold. One sheepfold. Ibig sabihin, mga Hudyo na naging Kristiyano at tayo ay ilalagay ng Panginoon sa isang iglesia, isang church, sa isang kaharian. Bakit sinabi ng Panginoon Jesus sa Pariseyong si Nicodemo sa John 3:16, for God so loved the world. Bakit niya yung sinabi? Alam niyo, kausap niya rin si Nicodemo. At ang pagkaunawa ni Nicodemo at ng bawat Hudyo, ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ay para lamang sa mga Hudyo. At hindi binibigay ng Diyos ang pag-ibig na ito sa mga hintil na tulad natin, sa mga nasa ibang bansa. Ngunit sinasabi ni Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tupa niya sa buong mundo. Kaya niya sinabing, for God so loved the world. Hindi niya sinabing, for God so loved Israel only. But the world. At kasama doon ang lahat ng hintil na katulad natin. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang hentil sa Efeso. Sabi niya, Ephesians 2:12 and 13. Mga hentil to mga Ephesian Hindi sila mga Hudyo. Sabi niya sa mga hentil, parang tayo, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, sabi niya. Hindi kabilang sa bayang Israel. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos at ilang katotohanan. Ang mga Pilipino ay nabubuhay na walang pag-asa at walang Diyos. Verse 13. Ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ay hindi lang namatay, hindi lang nagbubuo ng dugo para sa mga Hudyo, kundi maging sa mga hintil na tulad natin. Ginawa tayong isang kawan ni Jesus. Isang kawan o isang iglesia, Roman chapter 10 verse 12, sapagkat walang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At ito ang maganda sa sinabi niya sa John chapter 10 verse 27. Sa lahat ng tupa, Hudyo man o mga hintil, lahat ng tupa o mananampalatayang pinili ng Diyos na maligtas, sabi niya, wala isa man ang mawawala o mapapahamak dahil iingatan sila ni Jesus na kanyang makapangyarihang kamay. Tanong, meron pa bang kapangyarihan sa mundong to na makahigit sa kamay ni Kristo? Sinisimbolize ng kamay yung kapangyarihan niya. Ano ang pinakamalakas na bahagi sa katawan mo? Kamay. Pag tinamaan ka ng kamao ko, pwede bang sabihin, pag tinamaan ka ng tenga ko, patay ka. Pero pag tinamaan ka ng kamao ko, patay ka. Ang point niya rito is, kung ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat at nasa kamay ka niya, sino ang makakaagaw sa'yo? Sige nga, sino? Wala. Kaya, pwede mong sabihin, pwede kang makibitaw kasi ikaw yung nakahawak. Pero salamat, dahil ang Panginoon ang nakahawak sa'yo. Kaya John 18:9, Ama, walang napahamak, sabi ni Kristo sa prayer niya, bago siya mamatay, Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Sinisigurado niya. Bakit walang mapapahamak sa mga tunay na tupa ni Jesus? Una sa lahat, ang tupang idinakda ng Ama na maliligtas ay magpapakumbabang lalapit kay Jesus. John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ang ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa atin. Paano iipunin ni Jesus ang lahat ng tupang pinili niyang maligtas? Hindi lang sinabi ni Jesus na titipunin niya sa isang kawan ang lahat ng kanyang tupa, kundi sabi sa verse 16, sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. One sheepfold and one shepherd.
Saan ka man napunta na lugar, magkaroon ka man ng ibang mga under shepherd, pero meron kang isang pastol. At yun si Kristo, dahil siya iyong tagapagligtas. Ibig sabihin, ang mga Hudyo at mga Hintil na naging Kristiyano, may isang pastol na tagapagligtas. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Jesus, ang tanging daan, ang katotohanan ng buhay. John 14:6. Jesus, ang tanging pangalang ibinigay sa silong ng langit na siya magliligtas sa atin. Acts 4:12. Ngunit paano natin masasabi kung ikaw nga ay kasama sa tupa ni Jesus? Walang problema ro sa tagapag-alaga natin, ang ating mabuting pastol. Pero paano mo masasabi kung ikaw nga ay kasama sa tupa ni Jesus? John 10:27. Ano raw ang palatandaan ng kanyang mga tupa? Nakikinig at sumusunod sa akin. Kanino? Kay Jesus. Ang aking mga tupa. Hindi sila nakikinig sa mga false teacher. Hindi sila nakikinig sa sino mang nagtuturo ng mali. Kundi nakikinig sa akin at sumusunod sa akin. Kaya sila ay hindi mapapahamak. Bakit napahamak yung iba? Kasi hindi sila nakikinig sa tinuturo ng Panginoon. Habang nakikinig at sumusunod tayo sa ating mabuting pastol, walang sino mang makakaagaw sa atin sa kaligtasan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Why Jesus the Good Shepherd? Reviewin natin. The Good Shepherd give His life for the sheep. So isipin mo, ako ay narito kasi ibinigay ni Kristo yung buhay niya para sa akin. Pangalawa, He greatly loves His sheep. Mahal ka niya. Kilalang kilala ka. Alam niya yung mga kahinaan mo. Sa Kanya ka lumapit. Alam niya kung mayroong mga bagay na hindi mo kayang gawin. At yun ang dahilan kung bakit mahal na mahal ka niya. Kung hindi Kanya pagpapasensyahan, kung hindi Kanya pagtitiisan, mapapahama ka. Pero salamat, mahal ka niya, alam niya yung kahinaan mo. And third, He gathers the lost sheep. Ipunin tayo ng Panginoon ng araw sa Kanyang muling pagbabalik. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po dahil kayo ang aming mabuting pastol na mag-iingat sa amin at magtuturo sa amin saan man kami naparoon. Kung paano niyong kusang ibinigay ang buhay niyo para maging kahalili namin kayo sa krus para sa aming kaparusahan. Gayon din naman nawa ay mapaglingkuran namin kayo ng kusa at hindi napipilitan lang. Patuloy niyo pong bantayan ang aming mga kahinaan at ilayo niyo kami sa mga bulaang tagapagturo na maaaring magdala sa amin sa kapahamakan. Isama niyo po kami sa inyong mga tupa at kayo po ang aming magiging pastol hanggang sa inyong pagbabalik kung saan titipunin niyo ang lahat ng inyong mga tupa sa iisang kawan. Ito po ang aming samot dalangin at nang may pasasalamat sa iyo ng aming mabuting pastol, Panginoong Jesucristo. Amen.